So, ngayon, eto na nga, mga kababayan, yung ating pag-uusapan na kung saan mga kababayan maglalabas po ng 4 na warrant of arrest, no, ang ICC laban sa mga co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte na kung saan may kasong crimes against humanity. So ito po mga kababayan, ipi-play ko lang po dito at sana po, no, mapanood ninyo at marinig ninyo, no? Ito po ay nagbe-base po tayo, mga kababayan, sa balita. Hindi po tayo gumagawa-gawa dito ng kwento, hindi po tayo gumagawa-gawa dito ng mga peke na katulad sa mga naarestong BDS vloggers, at hindi po kami katulad ni Amy Marcos na nagbe-base lang sa gawa ng vlogger at mga tagping video na pinagdikit-dikit para sabihin na walang eleksyon sa 2028. So ito po mga kababayan, pakinggan po natin. Ito na. Arrest warrant mula sa ICC ang lalabas anong araw mula ngayon. Ayon kay MD... Wait lang nga mga kababayan, lakasan natin. May ads lang. May 4 pang arrest warrant mula sa ICC ang lalabas anong araw mula ngayon. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ito ay para sa mga co-conspirator sa drug war ng nagdaang administrasyon. Yan ang marangkadang balita ni Justin Ignacio, exclusive. Parang 4 nga yata yun. 4 yata. Anytime soon. Habang patuloy ang paghahanap sa pugante na si Senator Ronald Bato de la Rosa, ibinunyag ng National Bureau of Investigation na may 4 na co-conspirators pa ang mai-issue ng ICC warrant. Ito ang kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa eksklusibong panayam ng PRTV News. Nahaharap sila sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Patuloy na pinaghahanap ng otoridad ang senador ngayon matapos itong makatakas mula sa Senado noong madaling araw ng May 14. Ayon kay Matibag, nandito pa rin naman sa Pilipinas ang senador. We have dedicated a team, actually teams to track Senator Bato. Kung saan po siya actually ginawa namin, iba na backpack namin from the time that he disappeared sa Senado noong early morning of May 14. Sa isang pulong balitaan sa Quezon City nito lamang Sabado, ibinahagi ni Matibag na major concern nila sa paghahanap kay De La Rosa ang pagiging dating hepe niya ng Philippine National Police. He knows how the law enforcement officers behave, kung paano siya tatrack or hanapin. So, ang sa akin lang naman dito, eventually, the law will catch up in you and the law enforcers will get you kung saan ka man naroroon. Pagdating sa 4 alas, binatikos niya ang konsepto ng protective custody ng Senado kay De La Rosa. Pasalamat naman ako kasi consistent doon sa sinabi ng NBI. Correct. At lalaking usapan namin ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi ka Wala pa. Hindi kami sa grounds that said. Usapan lalaki. Usapan lalaki. Ang masira lang doon sa usapang lalaki, dapat protective custody. Pagkakailangan na si Senator Bato, sila ang... Paliwanag pa ni Matibag, yan mismo ang sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanya noong nag-usap sila noong May 11. Pero taliwas sa usapan ang nangyari. So ano nangyari ganun? Protective custody, bago na yung definition. Hindi pwedeng hulihin, pero pwedeng patakasan. Ayon kay Matibag, di dapat maging daan ng Senado upang pagtaguan ng isang pugante o maging sanhi ng pagkasira ng batas at kaayusan sa bansa. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para... Ayun. Mga kababayan, rinig nyo naman po na 4 po warrant of arrest ang ilalabas ng ICC, no? Kasunod sa warrant ni Bato. Alam naman po natin mga kababayan at mismong sinabi po ni Senator Antonio Trillanes noon na pagkatapos kay Bato, susunod po mga kababayan ang warrant ni Bongo. So, ngayon, ang mga katanungan natin, Ma'am Rosana Argudohilo po. Ang katanungan natin ngayon, mga kababayan, ay magtatago na rin ba si Bongo?
katulad kay Bato. Nako po mga kababayan. Mismo kinumpirma po mga kababayan ng NBI. Ngayon sa mga nagtatanong po, Ken, bakit nung inaresto si Digong, PNP ang inatasan na maghawak ng warrant of arrest sa ICC? Kasi ganito kababayan. Unang-una po kasi ang mag-aresto talaga kasi si Digong po ay presidente noon. Ngayon kasi mga kababayan, kaya hindi po PNP ang may hawak ng warrant of arrest ni Bato at iilan pa. Kasi po mga kababayan, ang mga co-perpetrators po kasi ni Digong, si Bato, si Albayalde, si Danao, and the rest, mga kababayan, and the rest ay may connection po kasi sa PNP at mga dating pulis. 'Di ba? Mga dating pulis po kasi sila. Kaya ngayon mga kababayan, hindi po PNP ang may hawak. Mahirap kasi mga kababayan, makakaroon kasi ng conflict of interest Bakit? Kasi syempre, ikaw, pulis ka. 'Di ba? Pareho lang sa fraternity yan Fraternity kayo, magkapatiran kayo. Syempre, hindi mawawala dyan mga kababayan yung maawa ka kasi kapwa pulis mo to Syempre, naging kaklase mo to Syempre, naging boss mo to Syempre, naging questionable yan at magkakaroon ng conflict. So ngayon mga kababayan, sa NBI po inatasan ang NBI na mag-aresto para walang masabi, walang issue. 'Di ba? So, yun nga mga kababayan, mismo kinumpirma ng NBI na apat na warrant of arrest ang ilalabas ng ICC. So, hindi natin alam kung kailan, hindi rin natin alam kung saan, Kailan at saan. So, ngayon, mga kababayan, isa lang ang aking masasabi. So, kung halimbawa man, maglabas na ng warrant of arrest, ang ICC, sabi ng NBI, so, sa mga DDS senador dyan, si Bato wala na, si Bongo magtatago na. So, paki-comment nga po mga kababayan, ilan po ba, ilan po bang mga DDS ngayon na senador ang nasa poder ni Cayetano? Ilan po ba sila lahat? 12. 12 ba? Correct me if I'm wrong, mga kababayan. 12 po ba? Mga kababayan, 12 po ba sila? Hindi po sila matatawag na 13, mga kababayan. Kasi po, yung boto po ni Tito Sen, yun po yung pang 13. Kaya nga nanalo si Cayetano bilang SP kasi bumoto si Tito Sen. So, 12 lang po. Oo, sa 12 na yan, mabawasan ng 2, 10 na lang. Diba, mga kababayan? 12 sila, diba? Mabawasan ng 2, 10 na lang. Mukhang umuunti yata. Mukhang umuunti yata itong mga DDS senador. Ngayon, mga kababayan, ito ang sabi niyan. So, paano yan, Ken? So, kung 12 na lang, mabawasan ng 2, 10 na lang, so paano yung impeachment ni Sara? Paano yung boboto sa kanya? Paano kung hindi aabot ng... ilan bang boto ng mga senador ni Sara, mga kababayan, ang kailangan para hindi siya makonvict sa impeachment niya sa Senado? Ilan po ba? Mga kababayan, ilan po bang boto ang kailangan ni Sara para hindi siya ma-impeach or ma-convict sa Senado? Nagtatanong po ako, paki-comment po mga kababayan, ilan po ba ang kailangang boto para ma-convict si Sara? Di ba 16? Para ma-convict si Sara, 16. Pero ilan po ba ang boto para hindi siya ma-convict? 16 din po ba? Hindi. Pag ma-convict siya, yung ma-impeach siya. Oo, ma-convict or ma-impeach. 16. Pero yung hindi siya ma-convict, yung para hindi siya ma-convict, para may panglaban siya, ilan po ba? 16 din po ba? Alam ko 9 9 or 13? 9. 9 ang pagkakaalam ko mga kababayan para hindi siya ma-convict. O sige, sabihin natin 9. Yun na nga usaping 9. Sige, dito tayo sa usaping 9. Paano to?
Paano to mga kababayan kung siyam ang kailangang pirma ni Sarah para hindi siya makonvict, or 16 kasi ang kailangan para makonvict siya. Paano kung para hindi siya makonvict kailangan na niyang siyam? So 12 sila ngayon, tago na si Bato, magtago na si Bongo, pero ang sasabihin kasi ng mga DDS yan mga kababayan, malayo pa sa malayo pa sa bituka yung sinasabi mo, Ken. Di ba? Malayo pa yan. So, siyam ang kailangan, di ba? Para hindi siya ma-impeach or ma-convict. So, malayo pa yan, Ken.